leksyon na pag-aaral na natin ngayon, iti karugtong lamang noong linggo sa makatwid kung iyon sanang lahat ng naririto siya ring naririto noong isang linggo. Ako'y naniniwalang magkakaroon sila ng isang ganap na pagkaunawa at pagkaliwanag dito sa ating pag-aaralan. Ngayon, kung paputol-putol, hindi mabuti. Hindi naman ito maaaring biglain sapagkat merong 6 na pagkakahati-hati ito. Sa makatwid, kung gaganapin natin ito, miski siguro kalahating araw, hindi matapos yun. At ngayon, sapagkat itong pagsambay ginaganap sa mahigit lang 1 oras ang pagtuturo nitong salita ng Diyos. Kaya pinaghahati-hati yan sa makasasapat sa panahon. Noong isang linggo, ang pagkakaiba sa kalagayan ng Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo, iyon ay ating niliwanag na mabuti sa Santong Sulat. Ngayon, ang kadugtong niyan, ang tunay na uri ng kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung bakit pinag-aaralan ito at nililiwanag na mabuti ito sa pamagitan ng Santong Sulat, sapagkat ang Iglesia Katolika at ang mga Protestante, lakat ng uri, nagtuturo si Jesucristo na ating Panginoon Diyos na totoo at taon totoo. Ang pagka-Diyos niya siya rin pagka-Diyos ng Ama, at ang pagka-Diyos ng Ama siya rin pagka-Diyos ng Anak. Subalit, ang ating Panginoon Jesucristo, ang Diyos, ang mga propeta, ang mga apostol, kaiba sa turong iyan ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante. Kaya totoong napakahalaga na makita natin ang dalawang uring ito ng pagkakaiba ng paniniwala nitong mga tao. Sa unang Iglesia ni Kristo na pinamahalaan ng mga apostol, ang pananampalataya gaya ng napakinggan natin noong linggo at saka gaya ng babasahin ko sa inyo ngayon. Samantalang kaiba yun nito ay salungat at napakalaking pagkakaiba ng sa mga Protestante at sa Iglesia Katolika. Ang suliraning ito ay bago sa Pilipinas, at ang suliraning ito ay mahirap maunawa ang pagdaka. Kaya sinikap namin na sa loob ng 6 na linggong sunod-sunod ay pag-aralan ang kasong yan. Hindi lamang ang pag-aaralan natin yung pananampalatayang itinuro ng ating Panginoon Jesucristo at mga apostol tungkol sa kanyang kalagayan, kundi ang batayan talata ng Katoliko at ng Protestante sa paniniwalang si Kristo Diyos, atin din pag-aaral ngayon sa mga sumusunod pang linggo. Sa makatwid, ang sisimulan natin ngayon ay ito, kung anong uri na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. At sa pagsisimulan natin yan, ang una natin tatalakayin ito, kailan pa ang ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat doon sa una nating leksyon, ang Diyos ay walang simula. Ang ating Panginoon Jesucristo may simula, at ang simula ay sa Diyos. Ngayon, kailan pa siya? Uulitin ko sa inyo, hindi ako ang tutuguno.
kung hindi itong santong sulat sa tanong natin kailan pa ang ating Panginoong Kristo nagsimula. Dito sa Juan, sa Kapitulo 17 at ang versikulo 24, pakinggan ninyo. Kung itong talatang ito'y marinig ng mga taong naniniwalang si Kristi Diyos, sasabihin nila agad, ayan, di ang liwaliwanag. Ngayon, pagkatapos nating suriin, mapapamulagat yung mga mata ng mga taong nagpapanggap na yung panta sa religion. Pakinggan ninyo, ito ay dalangin. At ang dalangin ito ay sa ating Panginoon Kristo. At ang dinadalanginan ay ang Diyos na Ama. Ang wika rito ay ganito, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroon, sila naman ay dumaong kasama ko. Upang makilala nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong iniibig bago natatag ang sanlibutan. Ang mahalaga rin sa talatang iyon salita ng ating Panginoon Jesucristo, ako ay iyong iniibig bago napatatag ang sanlibutan. Sasabihin ngayon ng mga taong si Kristo naniniwalang yan ay Diyos. Ayan ka. Una pa sa sanlibutan ito ang ating Panginoon Jesucristo. At kung siya una pa sa sanlibutan ito, hindi ka siya tao, kung hindi siya Diyos. Bayaan natin ang mga pagpapalagay at ang mga haka at sa pantaka sa talata. Ako'y ayaw niyon. Ang gusto ko'y mga tiyak. Ngayon, naniniwala ba kung bago itinatag ang sanlibutan, ang ating Panginoon Jesucristo'y iniibig na ng Ama? Opo. Yan ang sabi ng talata. Ako hindi tumututol sa salita ng Diyos. Iyon nga ang sinasang-ayunan ko. Ngayon, kung gayon ang wiki, di una pa sa mundo ang ating Panginoon Jesucristo. Una. Ngayon, abay, hindi masasapantahan natin siya nga ay Diyos. Iyan sa pantahang iyan ang gusto kong gupitin. Bakit? Pag sinapantahan ninyong ganon, malilisya kayo. Bakit? Ito pang isang talata. Pakinggan ninyo. Dito sa Efeso, sa Kapitulo 1 at ang versikulo 4, pakinggan din yung maigi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, tayo tumigil diyan. Sino yung nagsasalita? Si Pablong apostol ng ating Panginoon Jesucristo. Sino yung kausap? Iglesia ni Kristo. Anong sinasabi? Ito ang sinasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harap niya sa pag-ibig. Kailan pa si Jesucristo? Bago itinatag ang sanlibutan. Kailan pa itinalaga na maging iglesia ni Kristo at kailan pa itinalagay ang mga tao na pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Sa makatwid, kailan pa iniibig ng Diyos ang ating Panginoon Jesucristo? Bago itinatag itong mundo at ang buong sangkalangitang iyan. Kailan pa itong mga tao pinili na ng Diyos? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Ano ngayon ang ating nakikita? Pareho. Ngayon ang tanong ito, noong bang piliin ng Diyos ang mga tao gaya ni Pablo at ang kanyang mga kasama sa iglesia ni Kristo ng panahong iyon? Tao na? Hindi pa. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Pinili na. Anong ibig sabihin niyang salitang pinili na bago itinatag ang sanlibutan?
sa makatwid, bago itinatagang sanlibutan, yung mga tao itinalagan na ng Diyos. Pero, yari na? Hindi pa. Ang ating Panginoon Jesucristo, yari na? Hindi pa rin. Bakit sinabing bago? Iyan ang panukala. Kung ganyan, bago itinatagang sanlibutan, meron ng panukala sa tao na lalalangin ng Diyos. Bago pa itinatagang sanlibutan, meron ng panukala sa Kristo na magkakaroon. Pero hindi may tao na nung bago itatagang sanlibutan at may Kristo na bago itatagang sanlibutan. Itinalaga pa lamang. Ngayon, ano ang katunayan yon? Ito. Dito sa Hebreo, dito sa Pedro, sa unang sulat, 18, babasahin ko sa inyo kung kailan nagkaroon ng talagang Kristo, nahayag, nangyari. Dito sa 18, kapitulo 1, versikulo 18 ng 1 Pedro, pakinggan ninyo hanggang 20. Na inyong nalalaman na kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordero na walang kapintasan, walang dungis, sa makatwid bagay ng dugo ni Kristo na nakilala ng una bago itinatagang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon. Sa makatwid, bago pa itinatagang sanlibutan, ang Kristo'y nakatalaga na, ang tao'y nakatalaga na. Kailan inihayag ang Kristo? Naghuling panahon. Tayo mag-aral diyan sa mga panahon ng Biblia. Mula sa Genesis hanggang Apokalipse, ang Biblia hinahati sa 3 panahon na kung tawagin yan mga dispensasyon. Ang unang hati mula kay Adan hanggang kay Moises. Ang panahong iyon ay tinatawag na panahon ng mga patriarchal at yun ay taon. Ang haba ng panahong iyon. Hindi lang taon, mahigit pa. Mula naman kay Moises hanggang sa ating Panginoon Jesucristo, isang dispensasyon, isang panahon niyon. Ang tawag doon, panahon ng mga propeta, panahon ng bayang Israel. Ang isang panahon, ikatatlo, iyan ang huli, mula sa ating Panginoon Jesucristo hanggang sa pagkatapos ng sanlibutan. Sa makatwid, kailan inihayag si Jesucristo? Sa huli. Na kung tawagin nga ay ang uling hati, panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Sa makatwid, ang tawag doon, huli. Huli rin sa dalawang nauna, panahon ng mga patriarka at panahon ng mga propeta o bayang Israel. Ang panahong Kristiyano huli roon. Ang panahong Kristiyano nakahati naman sa 7 peryodo. At kung tawagin ng mga peryodo, unang tatak, ikalawang tatak, ikatlong tatak, ikapat na tatak, ikalimang tatak, 6 na tatak, ikapito. Sa wakas ng ikapito, babaksak itong mundong ito. Ngayon, saan tayo naroon? Nagsisimula tayo sa ikapito. Sa makatwidi, wala nang iba pang peryodong darating. Wala na, ito na laang. Pagdating sa dulo ng peryodong ito, darating si Kristo. Mawawasakan langit at lupa. Ngayon, ang ating tanong ngayon ni ito, kaya tayo nagpunta roon. Kailan inihayag ang ating Panginoon sa Kristo sa kalagayan ng huling panahon? Kailan pa siya itinalaga ng Diyos
sa kanyang panukala bago nilalang ang sanlibutan. Ang tao, kailan pa itinalagan ng Diyos? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Kailan naman inihayag ang tao? Ng ika-6 na araw. Mula sa paglalalang sa lahat ng bagay. Sapagkat ang lahat ng bagay nalalang sa loob ng 6 na araw ng Diyos. Lahat-lahat. Ang ika-7, iyon ang kaniyang pagtigil ng trabaho tungkol sa paglikha. Ngayon, nasa sa Santong Sulat ba yung sinasabi ko na ang tao'y ika-6 na araw? Opo. Basahin natin. Dito sa Genesis, sa Kapitulo 1 at 26, ganito ang sabi, hanggang 28. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa isda, sa dagat, sa ibon, sa himpapawid, sa hayop at sa buong lupa, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos, sila'y nilalang niya na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin, magpakarami kayo, kalatan ninyong lupa ng inyong supling, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa isda sa dagat, sa ibon sa impapawid, at sa buong hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito ibibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na nagkakabunga, at ang bawat punong kahoy na nagkakabinhi, inyong magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ibinibigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain. At nagkagayon, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito mabuti. At nagkaroon ng umaga at ng hapon ang ika-6 na araw. Sa makatwid, mula sa pagsisimula ng paggalang, ika-6 na araw, inihayag ng Diyos ang tao, niyari. Ikailan ng ating Panginoong Jesucristo? Ika-3 dispensasyon sa pasimula. Entonces, daan-daan at milyon-milyon ng tao ang nasa ibabaw ng lupa bago pa lumitaw ang ating Panginoong Jesucristo. Pero kailan ipinanukala itong dalawang ito? Tao at saka ang ating Panginoong Jesucristo, pareho, bago nilalang ang sanlibutan. Yung mga nagbabasa ng Santong Sulat na nagbibigay ng kahulugan, masama, naliligaw. Ang kailangan ihanapin ang paliwanag ng Santong Sulat at huwag silang magbigay ng kahulugan sa Santong Sulat. Kung mabasa nila yung sinasabing ika ng ating Panginoon Jesucristo, bago mo nilalang ang sanlibutan, ako'y inibig mo na. Hindi ika Diyos, una sa sanlibutan. Ayun naman tao, bago pa itinatag ang sanlibutan, tayo'y pinili na. Hindi pareho. Ngayon, kailan inihalag ang ating Panginoon Jesucristo? Sa pasimula ng ika-3 dispensasyon. Kailan naman inihayag ang tao? Ika-6 na araw lang. Pagkayari ng lahat ng bagay na kanyang ginawa, ang taong pinakahuli. Sa makatwid, sino ang unang nahayag sa mundo? Sa tao, sa ating Panginoon Jesucristo. Unang tao. Ganon tagal? Libu-libong taon. 2 dispensasyon ang nakaraan. Samantalang 6 na araw pa ang mundo. Inilalang ng tao. Una ng malaki. Ngayon, bakit ba ninyo nalala ang Ginoong Manalo? Yan tinatawag na dispensasyon. Baka hinahaka ninyo yung hati-hati yan. Hindi ho. Ayoko kayong papaniwalain sa akin. Ipakikita ko sa inyo kung saan naroon
ang bahaging iyan ng pagkakahati. Dito sa Hebreo, sa Kapitulo 1, at ang versikulo 1 hanggang 2, pakinggan ninyo. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang. Sa makatwid, yung panahon iyon, panahon ng mga magulang o panahon ng mga patriarkas. Sino yung magulang na tinatawag diyan o patriarkas? Adan, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, at ang 12 angka. Yan ay panahon ng patriarkas. Entonces, yan ang kausap ng Diyos sa unang panahon para ipahayag ang kanyang salita. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ito ang ikalawang dispensasyon. Sa unang pagsasalita ng Diyos ng kanyang gusto para malaman ng tao sa lupa, sa mga patriarka o mga magulang. Sa ikalawa, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon din noong panahong iyon, sa pamamagitan naman ng propeta na ibigay ng Diyos ang kanyang salita. Ikalawang panahon, nagsalita sa atin sa huling araw na ito, huling dispensasyon, sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay. Tatlong dispensasyon. Kailan inihayag ang ating Panginoon Jesucristo? Sa pasimula ng ikatatlong yugto o dispensasyon ng panahon. Ngayon, iwan natin ngayon niya. Kung ang ating Panginoong Jesucristo sa pasimula ng ikatatlong dispensasyon napahayag, nung bago lalangin ang sanlibutan, anong kalagayan meron siya? Iyan ang tingnan natin. Para makita nating maigi kung ano ang ating Panginoong Jesucristo at kung sino siya, kung tama nga yung sinasabi ng Katoliko at Protestante. Itong sinasabing ito, hindi akin. Binabasa ko sa inyo. Kaya hindi matatawag Manalo kontra Katoliko yung Protestante. Protestante kontra Manalo at Katoliko. No, senyor? Katoliko kontra Jesucristo, apostol, propeta, Diyos. Protestante, the same, ganun din siya. Pareho sa makatwid. Ngayon, Jesucristo, Diyos, mga apostol, kontra Protestante, Katoliko. Bakit? Ito nagsasalita. Kanilang salita, hindi ako. Ngayon, ano ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo bago nilalangan sa libutan? Pakinggan ninyo. Nang pasimula siya verbo. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Oh, bakit ikaw? Diyos pala ang verbo. Ngayon, tayo pumunta roon sa salitang verbo. Ano yung verbo? Salita. Kanino salita? Sa Diyos. Oh, kaya tanong sabi, sumasa Diyos yung salita. Ngayon, yung salita, Diyos din. Pagkat sa Diyos yun. Si Kristo ikay salita. Ganito yan. Pero huwag kayong malinlang. Yung hugong na yun, kangino, kay Manalo. Ano ang laman? Wala. Wala. Pero, sinabi ko, Juan, kanino yung hugo? Kay Manalo. Ano ang laman? Si Juan. Sa makatwid, iba yung sinasalita kaysa ron sa salita. Sino ang Kristo? Ang sinasalita. Alin ang salita? Yun sa Diyos, yun Diyos. Yan ang pagkakaiba. Pinanukala ang ating Panginoon sa Kristo na magkaroon ng Kristo sa pasimula, wala pa. Panukala lang. Pinanukalang magkaroon ng tao, wala pa. Panukala lang. Ngayon, sa makatwid ang tao, sinalita.
ipinahayag. Si Hesus Kristo, sa pasimula, bago lalangin, ipinahayag. Pero, ano nagpapahayag? Diyos. Paano na ipahayag? Sa boses ng Diyos. Yung laman ng boses, yun ang Kristo. Sa makatwid, anong Kristo noon? Wala pa. Ano? Balak. Ang Kristo. Pero wala pang kalagayan. Wala pa. Balak pala. Ngayon. Kailan siya nahayag? Ito, pakinggan ninyo. Nagkatawan tao ang berbo. Sa makatwid, nagkaroon ng laman at buto. Binigyan ng Diyos ng katuparan na mahayag ang kanyang balak at nang mahayag. Ano? Tao. Sino nagsasabi? Ang apostol na si Juan. Sa kanyang pagsulat, nagkatawan tao ika. Ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo, ano ang patotoo sa kanyang sarili? Tingnan natin kung ano ang patotoo niya. Dito sa Juan, Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, Kapitulo 8, versikulo 40, salita ng ating Panginoon Jesucristo, ang kausap, mga Hudyo. Ganito ang sabi niya, "Datapat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na tao na sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos." Ano ang patotoo ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili? Tao. Anong sabi ni San Juan? Ang salita na sinalita ng Diyos ay nagkatawan tao, naging tao. Ano naman ang sabi natin Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili? Siya'y tao. Bakit di ganyo ako pinagsisikapan patay? Ako'y nagsasalita ng totoo. Ngayon. Ano naman ang pagkakilala ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo nang ipahayag ang ating Panginoon Jesucristo sa lupa? Ano ang pagkakilala ng Diyos sa Kanya? Pakinggan ninyo. Bago ko basahin itong ibig ko nang istoryahin sa inyo ito. Itong si Jose, galing sa lipi ni David, may edad na. Siguro mga 35 taon o 40 pa ang edad kesa kay Maria. Maaring ang Biring Maria mayroong mga 22 o 25, ang abante naman ni Juan mga 40 ni Jose na naging asawa. Sa makatwid, si Jose matandang-matanda na. Ang itinataas lang ng bilang niya, mga 40 o 45 ang edad. Sa taas. Pero, yun namang isa, mga 22. Sa makatwid, kapag kayong 25, si dalawa, may isip na ninyo kung gaanong kahaba yun. Mga 67 taon ay ang asawa'y 22 taon. Ngayon, siya nakikisama. Banal. Ang kanyang pakikisama, hindi pares ng mag-asawa, kundi pagmamahal bilang katulong sa buhay, minamahal niya. Wala. Yung tungkol sa kalagayang mag-asawa, hindi niya pinakikialaman. Pero, napansin niyang itong tiyang niya lumalaki. Ngayon, para walang iskandalo, hindi siya nag-ingay-ingay. Sapagkat kung sasabihin niya, bakit lumalaki yan? Marahil yung babae di primera sa katwiran niya. Walang mananalong lalaki niya. Iisa pang iyo ay mga 25 ng pahalang-halang at pakursa-kursada ay nakakapagtilaok na yung mga babae. Kaya si Jose, para iwasan itong gulong ito, sapagkat ang kalaban ni babae, hindi siya mananalo, hindi nakumbo. Anong ginawa? Kinuha yung kanyang kaprasong balutan, yung kanyang tungkod, naglakad. Hindi nagsabi kanino man, lumayas
pagkat ayaw niya ng babae na naglalama. Ngayon, ito ngayong babasahin ko ang kadugtong niya. At ito, pakinggan ninyo. Si Jose, na kanyang asawa, palibhasa lalaking matuwid, aayaw ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan. Nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Sa makatwid, tumiwalay siya ng lihim. At samantalang pinag-iisip-isip niya siguro, sino kayang lalaki ang nakasira diyan? Paano kaya nasira? Saan kaya naroon ginawa itong kataksilang? Samantalang pinag-iisip-isip niyang palakad siya sa paglayas at malayo na kay pala, ang Diyos na nakaalam ng sekreto at katotohanan ng lahat ng tao, inutusan ang isang anghel, pumarong ka kay Gabriel. Pumarong ka kay Jose. Gabriel, tingnan ninyo. Kung anong sabi ng Diyos, nadala ni Gabriel. Ganito ang sabi niya. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao sa Espiritu Santo. Tanong, anong sabi ng Diyos na dala ng anghel kay Jose para huwag lumayas? Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang dinadalang kahoy, ang dinadalang tao lalang ng Espiritu Santo. Hindi sinabi ng Diyos na, Gabriel, paraong ka kay Husing lalayas dahil sa duda sa kanyang asawa. Paliwanagin mo ng katotohanan na iyon lalang ng Espiritu Santo. Yung dinadalang nasa tiyan, Diyos. Senyor Katolikos Protestantes, kumusta kayo? Yan lino-lino niya. Anong sabi ni Jesucristo? Tao. Anong sabi ni Juan Apostol? Nagkatawan tao yung panukala. Anong sabi ng ating Panginoon? Tao. Anong sabi ng Diyos? Para patutuhan ng kay Jose kung sino ang nagdadala, kung sino ang dinadala at kung sino ang gumawa niyan. Espiritu Santo. Ano ikang dinadala? Tao. Napakalinaw. Napakalinaw.